Well, meron po tayong around 2,400 traffic personnels. In addition, yung ating road emergency group ay naka-deploy po yan, extended na oras yung kanilang deployment hanggang alas 12 ng gabi to coincide with the extended mall hours din. Handa ng higit 2,000 tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority para sa inaasahang holiday rush sa susunod na linggo. Ayon kay MMDA Chairperson Atty. Romando Artes, sa kasalukuyan ay moderate to heavy pa ang nararanasang bigat ng trapiko partikular sa EDSA. Pero sa susunod na linggo, inaasahan na mas bibigat pa ang daloy ng mga sasakyan, lalo na sa mga lugar na mayroong mall sa pamilihan at mga pasyalan. Yung November 17, nagkaroon tayo ng 5% increase ng volume ng traffic from 408 naging 429 something, basta nag-increase ng around 5%. But bumaba uli yan ngayon, but we expect na magkakaroon ng similar increase, around 5% increase sa volume ng vehicles this weekend and going through the as we near yung Christmas season hanggang December 20. Ayon pa sa MMDA, tuloy-tuloy din ang mga road clearing operation sa mga itinilagang mabuhay lanes para maiwasan din ang traffic build-up. Samantala, sa inilabas namang datos ng MMDA, as of November 30, 2025, umabot na sa 252,315 ang naitalang no contact apprehension policy o NCAP violations. Ngunit 119,345 lang sa mga ito ang validated. Kaya naman muling nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na sumunod sa mga umiiral na batas trapiko. Kanina, ilan sa pinakitang NCAP violation ng MMDA ay driving while using cellphones at driving without seatbelt. Sa datos ng MMDA, nasa 348 CCTV cameras habang nasa 186 AI cameras na ang naikabit nila na kayang-kayang kumuha ng litrato kahit gabi. Ito po yung isa sa mga bagong innovations namin. Kaya po kami nagre-remind na number 1, magsuot po tayo ng seatbelt. Dahil ngayon po yung ating mga cameras kahit gabi, kahit po tinted yung inyong mga sasakyan, nakikita na po ng ating mga cameras yung hindi po naka-seatbelt. Tulad po nitong sa taxi po na ito, makikita niyo po malinaw na kitang-kita na hindi siya naka-seatbelt. Kaya naman bago bumiyahe, dapat siguruhin na nakasuot ang seatbelt at iwasan din ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Again, we're not in the business of apprehension just to raise funds. Mas importante po sa amin yung disiplina sa karsada dahil kung lahat po tayo ay may disiplina sa daan, sumusunod sa traffic rules and regulation, mas makakabawas po yan sa pagbigat ng daloy ng traffic at makakaiwas po sa aksidente. At para naman mapadali ang pagbabayad sa multa, kanina lumagda sa kasunduan ng MMDA katuwang ang e-wallet company na G-Exchange o mas kilala bilang GCash. Gamit ang GCash app, pindutin ang icon na bills, i-click ang government at hanapin ang MMDA. Matapos ito ay ipiliin ang mga hinihinging impormasyon tulad ng UOBR number, name or plate number, payment type para sa kung anong violation ang nais bayaran. 7 pesos lang po yung convenience fee. So hindi nyo na po kailangan lumabas ng bahay at sa convenience ng inyong tahanan, opisina, ay pwede nyo na pong bayaran yung mga penalties nyo through GCash. We're continuously working with the MMDA team kasi paano pa nga ba mapapadali? So sana eventually Filipinos can access yung may huli ka through the GCash app din sana, no, para diretso na siya doon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.